nireview ko sa nakaraang video ko ang mga thumbnails ng mga active kong subscribers. And ngayon, thumbnail mo naman ang next nating isasala. So, welcome sa Rod TV. Sa video nga po na ito, i-rate ko or i-review ko yung mga thumbnail na isasubmit nyo. Sasabihin ko yung honest kong opinion kung okay na ba yung thumbnail mo or may kailangan ka pang i-improve, mga bagay na ganyan. Pero disclaimer alert, hindi po ako professional graphic artist or isang thumbnail expert. Isa lang po akong YouTuber na may alam sa mga thumbnails sa pwedeng mag-lead para dumami ang clicks nito. By the way, mag-shoutout lang pala ako. Shoutout kay Dunong TV, kay Sean Lazo, kay Jen Poy, kay Paper Blink Colors, kay Typen TV, kay Annalyn Barilo, kay Claire San Juan, kay Gina Place, kay Luna Mahika, and kay Hamster Dom. So ayun, pasensya na mahaba yung shoutout kasi 10 yung shoutout natin ngayon. Abangan mo rin pala yung question na itatanong ko sa gitna ng video para malaman mo kung paano kita masya-shoutout. So this is Rod TV Thumbnail Review, Episode 2. So ayun, lumipat na tayo ngayon sa PC ko at gumawa na rin ako ng criteria para i-rate or i-rate yung nyo, thumbnail nyo. So, meron tayo ditong 3 points para sa image quality, kung HD ba or malinaw ba yung thumbnail nyo. Meron tayong eye-catching imagery na 4 points. Syempre, kapag yung thumbnail natin ay ginagamitan natin ng mga elements para mas maging eye-catchy ito, like vibrant colors, big text, stickers, or everything na magpapaganda sa thumbnail natin. So, 4 points yun kapag nagustuhan ko. And 3 points naman ulit para sa consistency and branding. So, kung gaano ka nga ba ka-consistent gumawa ng thumbnail style mo or nagkakaroon na ba ng branding tignan yung mga thumbnails mo kapag tinignan siya ng maramihan. So, total of 10 points ang pwede nyo makuha or maging grade nyo para sa thumbnail review natin ngayon. So, simulan na agad natin ang pagre-review. So, sa Google Form pala guys na ginawa ko, meron na agad tayong 31 responses. Ayan, so may mga 31 na YouTube channels na ang gustong magpa-review kay Rod TV. So, ang dami, no? So, tara, mag-spin the wheel na tayo. Sino kaya ang maswerteng i-review natin? Si number 31. Number 31. Ayun natin yung pinakahuling nag-submit. 31. Sino to? Si Anggie. Ito yung link, copy na natin. Tungkol saan ang topic mo? Sports daw ang kanyang niche. So tara, puntahan na natin. Anong title? Pinaglaruan na lang. Hashtag basketball, PBA Legends, MPBL. Ano to? Mismatch. Binyan versus Bulacan. Canaleta, kinaliwa na lang. So, isa itong parang basketball highlight video ni Canaleta. Kasi sa title pa lang, pinaglaruan na lang. Magbukas tayo ng incognito, tapos type natin. Pag ang content is yung highlight mismo ng laro, ipapakita yung dalawang koponan or yung dalawang star player ng magkabilang team katulad nitong nasa harapan nyo. So, Angie, ang napansin ko sa thumbnail mo, masyadong malaki para sa akin yung mga text na nilagay mo dito. Kasi kung pinakita mo na kinaliwa na lang, dapat mas nilakihan mo yung picture niya. Like, siya yung mangingibabaw sa pinaka-thumbnail. Kasi ang nangyari parang mas nangibabaw dito yung mga text. Although nakikita naman siya, pero kasi kapag niliitan siya, tignan nyo, pag niliitan or napasama siya sa mga thumbnail rin na iba, hindi siya ganun kapansin. Sobrang liit lang. So, mas maganda kung yung hinighlight mo mismo is yung pag-layup niya ng kaliwa para mas mapansin. Kasi yun yung parang binibida mo na kinaliwa niya. So, dapat pinakita mo doon yung picture na malaki na kinaliwa. Ito kasing nasa gitna, parang dunk lang siya. Mas maganda sana kung ito yung linakihan mo kasi nakita mo na may guard siya or binabantayan siya. So, parang mas realistic siya tignan na mas mahirap siya gawin kung may nakabantay mismo. Sabihin natin itong thumbnail ni Terence Romeo ng One Sports. Makikita mo, sobrang laki niya. May pangalan niya then nakalagay player highlights lang. So, para sa akin, Angie, ang ginawa mo sana kay Canaleta is malaki yung picture niya na gumawa talaga siya ng layup na kaliwa. Then, tsaka doon tayo nag-add ng mga text. Pero, ayun nga, kung i-rate natin ito, image quality, sige, bigay natin to ng 3 points. Ayan. Eye-catching imagery, ibigay natin ng, 2 points. Ayan, siguro 2 points tayo. Kasi marunong ka naman marunong ka maglagay ng mga elements pero kailangan mo pa siyang mas i-arrange ng tama. So punta tayo sa channel niya, videos. Tignan natin guys yung branding and consistency ng mga thumbnail niya. Tara, scroll tayo. Okay. Okay. Actually dito sa first
8 videos or 8 thumbnails na to, pare-parehas ka ng format, which is good. Ayan, may sinusunod ka palang format. Kasi dito parang iba-iba, no? Parang nangangapa ka pa dito eh, oh. Parang iba-iba pa eh. Siguro sa branding, so ibigay natin to ng 3 points. So, bibigyan natin si Angie ng 8/10. Bago tayo magpatuloy, kung gusto mo mga ganitong klaseng content, huwag mo kalimutan mag-like and mag-subscribe sa aking YouTube channel. At sagutin mo na nga rin po ang tanong kung saan ka naman gumagawa ng YouTube thumbnail mo. Sama mo ng hashtag RodTV pa-shoutout. Spin ulit. Sino kaya ang maswerteng i-review natin? Si number 22. Okay, 22. Si PH Justin. Tungkol sa ng content niya about Minecraft. Okay, Minecraft daw si PH Justin. Okay, paste natin. Oh, gumawa ako ng malaking animals farm. Grabe to. Okay, Tagalog siya ng Minecraft content. PH Justin, tanggalin mo yung S. Kahit animal farm lang. Punta tayo sa thumbnail niya. Kaya ako nakukuha yung thumbnail nyo kasi meron akong vidIQ extension na in-install ko sa Chrome ko. Pero free version lang to. Lahat pwede magkaroon ng ganito. Una ko napansin, hindi HD yung thumbnail mo, PH Justin. Pero nakalagay dito na may number 5 ka. Hindi ko alam bakit may number 5. Minecraft Survival. Tapos nakaturo ka dito sa character mo na ito. Ito rin ba? Isa lang ba to? Isa lang to kasi may corona eh. Actually, PH Justin, napakaraming content ang pwede nating kuhaan rin ng inspiration or idea sa paggawa ng thumbnail kung tungkol sa Minecraft ang mga videos mo. You know, so actually sobrang dami ng sobrang daming content creator sa YouTube or gamer ang gumagawa ng Minecraft content. Gumawa ako ng malaking Animals Farm, grabe to. Episode 5. Okay. Kaya pala 5 kasi episode 5. Okay. Kung ang title mo pala, PH Justin, is gumawa ka ng malaking animal farm, dapat pala, ang highlight mo dito is yung pinaka-animal farm. Kasi ang nangyari dito, hindi ko masyado makita si animal farm, lalo na kung liliitan ko to. Ang mag-highlight sa akin is yung word na Minecraft Survival, tsaka tong character mo. Wala namang mali sa kanila, pero dapat ang highlight mo sa thumbnail mo is itong ginawa mong animal farm sa likod. Dapat dapat nga mas mataas yung quality or mas malinaw yung kuha mo dito, mas maliwanag. Okay, mali pala, hindi mo pala tinuturo yung tao, tinuturo mo pala yung animal farm. So dapat ang ginawa mo, pinicturean mo ng mag-isa tong malaki, itong animal farm. Kung may iba ka pang perspective, kung parang pa-lands or yung parang gusto mo yung parang pa-aerial shot. Hindi ko alam kung pwede ba yun. Parang ganito, parang yung itong kay Cookie God, parang pa-aerial shot yung kuha para mas mag-highlight yung itsura ng place. Kasi dito hindi masyado makita eh. Medyo nag-contradict onte yung title mo sa thumbnail mo. So, dapat nagko-complement palagi yung title natin tsaka thumbnail. Kapag may sinabi tayo sa title, dapat nagre-reflect yun dun sa makikita natin sa thumbnail. Dapat ganun. So, kung i-rate ko to sa image quality, sige, bigyan natin to ng 2 points. Ayan. Eye-catching imagery, bibigyan ko to rin ng... Sige, bigyan natin to ng 2 points. Ayan. Tapos, punta na tayo sa consistency and branding. Punta tayo sa mga videos mo. Actually, okay eh, oh. Okay. Lagi mo nilalagay yung Minecraft Survival. Okay naman yung iba mong thumbnail, oh. Ang linaw naman tingnan. Ito lang parang, tignan mo. Kumpara mo sa iba. Nandito si Christian PH, oh. Ang linaw, di ba? Ang linaw ng kuha kasi siya yung highlight mo. Ngayon, dapat ganun din igawin mo. I-highlight mo rin yung pinaka-animal farm na ginawa mo. So, bigyan natin to siguro ng 2 points. Ayan. Siyempre, subscribe natin yan. Mag-subscribe din pala tayo dun sa, sa channel ni Angie kanina. Ayan. Subscribe na siya, guys. So, next thumbnail na tayo. Pangatlo na to, guys. Pangatlong i-review na natin to. Sino kaya to? Number 4. Ayan, si number 4. Si Gia Channel. Niya ay editing tips, vlogs, and tutorials. Sige. Hi guys. Okay, si Gia Channel. Parang Gia Entertainment yung pangalan mo nung nakaraan. Nag-change name ka ba? Title ng video niya ay Nasaan ang Chroma Key sa CapCut. Okay, Gia, ito, magandang magandang advice ang sasabihin ko sa'yo. So, kung mapapansin nyo guys, parehas na yung title niya, Nasaan ang Chroma Key sa CapCut at Nasaan ang Chroma Key ni CapCut. So, Gia, ang maganda, ipakita mo sa thumbnail mo yung before and after sana ng isang picture kapag gumamit ng chroma key. Tulad ito, itong si ate, meron siyang picture dito with green screen tapos nakalagay yung logo ng CapCut.
tapos yung picture niya ulit, nang nasa ibang background na. So, sana ganun na lang ginawa mo, Gia. Pwede naman yung mukha mo. Kunyari, yung mukha mo, nakalagay sa isang green screen, tapos yung another picture, mukha mo ulit, pero nasa ibang background ka na. Image quality, bigyan natin to ng 2/3. Eye-catching imagery, bigyan natin to ng 2. Tapos, check natin pala yung channel niya. Yung branding tsaka consistency. Ang bata mo pa, no, Gia? Naalala ko rin tuloy yung sarili ko nung gumagawa ko ng video ko dati noong 2017. Ang totoy ko pa dun. Pero itong mas bata ka pa sa akin. Pagdating sa branding, nangangapa ka pa kasi napaka-random pa ng kulay na nakikita ko sa mga thumbnails mo. Pero nakakatawa na sa ganyang age is marunong ka nang mag-explore pa ng mga thumbnail na pwede mong gawin sa consistency and branding. Sige, bigyan natin to ng 2 points. So, mag-subscribe pala ako kay Gia Channel. Ayan. So, next thumbnail na tayo. Pang ilan na to? Pang-4 na to. So, ayan guys, i-shuffle na rin pala natin. Then, spin. Sino kaya maswerteng i-review para sa ngayon? Oy, si number 1. Okay, number 1. Sino si number 1? Kagawad TV Official. Ang mga topic niya or niche ay travel vlog in my daily routine. Okay. Ads na siya. Monetize na si Kagawad TV Official. Subscribe na rin natin habang maaga pa. Ang topic niya ay pinakamagandang beach sa Batangas. Uy, magaganda beach dyan sa Batangas. Laya Beach. Okay. Makita natin dito na maganda nga talaga ang tanawin kasi ang ganda nung ang ganda nung dagat, ang linis, tapos yung buhangin, ang patag, tapos kulay brown, may bangka, may malaking mukha, may letra. Oh, magkakarayim yung lahat. Laya Beach. Sir Kagawad TV Official, ang masasabi ko sa thumbnail mo is maganda kasi nandito na lahat ng elements na kailangan sa isang travel na vlog or travel na video kung saan sinashowcase niya yung Laya Beach. So, unang-una yung Laya Beach, makikita natin sa picture. Makikita natin yung pangalan niya. Then, makikita natin si Kagawad TV na nandito. Ewan ko kung ako lang, pero parang na-oversaturate mo ata ang color ng beach, tapos pati yung mukha mo dito. Pero sa mukha mo okay lang kasi syempre, pag mga sun-kissed na shot, medyo may pagka-warm dapat talaga. Pero siguro para sa akin, yung hindi ko trip yung hindi ko trip yung font na ginamit mo dito. Siguro hanap ka pa ng iba pang font na medyo ganyan din, medyo bold na madali rin mabasa. Pero para sa akin, hindi ako ganun ka-fan ng ganitong klaseng font. Pero okay naman siya. Kung tutusin, kung magta-travel ka pa ulit, Sir Kagawad, ang gawin mo na agad, picturean mo na agad yung pinaka-place. Damihan mo yung picture, hanap ka doon ng mga magagandang kuha mo or shot or angle para makapili ka ng mga pwede mong in-thumbnail, tapos pwedeng tumayo ka rin doon, di ba? Pwede kang mag-selfie, tapos doon mo ilalagay yung mukha mo. Pero dito okay na ako, kumbaga satisfy na ako na kumpleto yung thumbnail elements na hinahanap ko. Although yung title mo kasi is pinakamagandang beach, 'di ba? Dapat mapakita rin natin sa thumbnail kung bakit ito yung pinakamagandang beach na sinasabi mo, 'di ba? Para sa akin okay na tong thumbnail na to, pero pwede mo pa siyang dagdagan para mas maging clickable. Litan nga natin, guys. Tignan natin. Ayan, kapag maliit siya, okay siya. Madali siyang mabasa. Siguro ang gawin mo na lang talaga, sir, is yung Laya tsaka yung beach, medyo pagdikitin mo. Tapos, palitan mo lang ng font. Pero okay siya na madali siyang mabasa. Okay, so pagdating sa image quality, sige, ibibigay natin to ng 3 points. Ayan. Sa eye-catching imagery naman, bigyan natin to ng 3 points. Ayan, 3 points na rin siya. Kasi kumpleto na kumbaga eh. Siyempre, consistency and branding. Check natin. Oh, okay. Medyo hindi ganun ka-consistent. Although consistent yung font, consistent din yung ito parang para sa akin lang Ewan kung tama ako, Sir Kagawad. Sa PixArt mo to ginawa kasi HDR ata pala tong ginagawa mo kaya sobrang saturated niya. Parang HDR2 something. Tapos itong font sa PixArt din to. Yun ang napapansin ko sa mga travel mo. Hindi siya ganun ka-consistent kasi meron kang mga videos na walang text, plain lang masyado tulad nito. Pero sa iba, ayan, napapakita naman. So, ayun, ang advice ko lang rin kung gumagawa ka ng mga travel vlog or gumagawa ka ng travel vlog, ipakita nyo palagi yung mukha nyo na masaya kayo. Basta sa thumbnail nyo, dapat masaya kayo. Yun yung pinaka-importante. Isa rin sa mga napansin ko is, madalas ka nakakulay pula na damit, Sir Kagawad, diba? Siguro kung gusto mo i-consistent to, bili ka, sir, ng maraming
pulang damit. Pag ganun ang ginawa mo, madali kang matatandaan. Parang kay Uncle Roger. Ewan kung kilala niyo si Uncle Roger. Ayan, yung character ng Uncle Roger. Ayun, nakakulay orange siya palagi. So, madali siyang matatandaan. At parang may branding na rin siya tignan. Bigyan natin to ng 2/3 sa consistency and branding with a total of 8/10. Next thumbnail na tayo. Okay, para sa ating panglima, sino kaya maswerteng panglimang i-review natin? Si number 28. Ayan, check natin kung sino tong si number 28. Siya si History Researcher PH. Ayan. Ang topic niya ay Biographies and History Topics. Okay. May ads na rin siya. Monetize na rin to. Talambuhay. Antonio Luna, ang pinunong general ng revolusyon. Antonio Luna, ang pinakamagaling na general ng revolusyon. So, unang-una, hindi na mag-matter sa akin kung gaano kalinaw siguro yung picture. Kasi, pag sinabi natin history, nakaraan na, matagal na. So, ang paglagay ng picture ni Antonio Luna na parang luma na katulad nitong nasa dalawang gilid niya ay very good idea para sa ganitong klaseng thumbnail. Kasi makapakita natin dito kung ano nga bang itsura ni Antonio Luna nung nakasuot siya ng kanyang uniforme, nung general siya. Tapos meron siyang malino na picture dito sa gitna which is very good. Kasi parang yung dalawang picture sa gilid, parang ito yung nagsasabi na kung ano yung naging buhay niya nung medyo bata-bata pa siya. May mga pwede ka pa sanang i-improve dito is yung mga text mo, pwede medyo lakihan mo pa para mas mag-pop up katulad ng paglalagay ng shadow, paglalagay ng stroke, anything na pwede pang mas mag-highlight pa, no? Bukod sa mukha ni Antonio Luna. So pagdating sa image quality, bibigyan ko to ng 3 points. Sa eye-catching imagery, bibigyan natin rin ito ng solid 3 points na rin. Tapos sa consistency and branding, kung mapapansin nyo guys, pare-parehas. Dito sa mga bayani, nasa gitna. Ayun, nasa gitna yung mga ano nila. So, bibigyan natin na rin ito ng 3 points with a total of 9 points. So, kahit papaano, meron kang consistency sa mga thumbnail na ginawa mo. And ayan na muna yung mga thumbnail na i-review natin sa video na to kasi kung dadamihan ko, hahaba na masyado tong video. Bago ko pala sabihin kung paano kayo makakasali, if you want me to be your YouTube coach at gusto mo magkaroon ng Channel Audit 101 with Rod TV, pwede nyo pala akong i-reach out sa Gmail na lalabas sa screen. Pag-uusapan kasi natin lahat ng pwede mong i-improve sa YouTube channel mo at pwede rin natin pag-usapan ng mga YouTube concerns mo. Don't worry, hindi po ito sa pilitan, para lang po ito sa mga taong interesado kasi this is a paid coaching service. So, hindi ito para sa lahat. Pero don't worry kung tingin mo mahal, sobrang mura lang. So, paano nga ba sumali sa next thumbnail review natin? First is dapat nakalike ka sa video na to. Pangalawa, dapat nakasubscribe ka sa aking YouTube channel and nakapindot yung notification bell para updated ka kapag may bago na tayong thumbnail review episode na gagawin. Third, kailangan mo mag-fill up sa Google Form na lalabas sa screen. Sagutan mo lang lahat ng tanong dyan and you are good to go. Magra-random pick po tayo palagi katulad ng ginawa ko kanina para sa mga i-review natin at siguro 3 to 5 thumbnails lang rin po ang kaya natin gawin sa isang video para hindi ganun kahaba yung content na ito. Alam mo ba na may mga terms sa YouTube na hindi mo pa talaga alam? Panoorin mo yung video na lalabas sa end screen kasi tutulungan ka niyan para maintindihan mo agad yung mga YouTube terminologies na madalas natin nakikita at naririnig. Thanks for watching. This is Rod TV and peace out.